Paano ako matutulungan ng ministro sa mga ganoong bagay? Tumingin si Little Fire kay Lance nang may pag-asa. Itinaas ni Lance ang kanyang kamao at sinabi, sa kanyang kamao. Bukas, isasama kita at pupunta sa pinuno ng Kilin Clan, makikipag-spar ako sa kanya at tingnan kung maaari ko siyang maging kaibigan. Sa oras na iyon, ipapakilala kita sa Kirin Clan's clan leader. Sabi ni Lance. Sinabi ni Talia, iyon lang ay walang silbi, bakit hindi mo turuan ang Little Fire ng kaunting makapangyarihang mga diskarte upang madagdagan ang kanyang lakas, at pagkatapos ay sumali sa isa sa mga kompetisyon ng Kilin Clan, upang makita ng lahat kung gaano kalakas si Little. Ang apoy ay. Ito syempre, Little Fire, bibigyan kita ng 100 subo ng Bimbochi ng direkta, ito ang pinakadirekta at pinakamabilis na paraan upang madagdagan ang iyong lakas. 100 subo ng Bismonchi, ito. Nagulat si Little Flame, ito si Bismonchi na maaaring pumatay ng isang malakas na tao sa ika-8 yugto ng Tribulation. Oo, mayroon pa akong higit sa 300 subo, bukod pa sa pagbibigay sa iyo ng 100 subo ng bimong bago kita turuan ng mga pamamaraan ng immortal na paglilinang at iba pa. Salamat, Ministro. Little Fire, dito sa Kirin Clan, mayroon bang mga kompetisyon? Ang mas sikat na uri, tulad ng uri na nanalo sa top 10, sinasambakan ng buong Kilin Clan. Tuwang-tuwang tumango si Little Fire, syempre meron, ang Kilin Clan ay may Kilin King competition, ito ang pinakasikat sa buong Kilin Clan, yung mga makapasok sa top 10 nanograms Kilin Clan, wala ni isa sa kanila ang mga natatanging henyo, wala ni isa. Sa kanila ay malakas, lahat sila ay bibigyan ng titulong Kilin King ng pinuno ng angkan at itatala sa espesyal na talaangkana ng Kilin Clan. Tumango si Lance, tama, kunin ang unang pwesto, hindi pa banggitin si Yang Yang, natatakot akong mahuhulog sa iyo ang buong kagandahan ng Kilin Clan. Tuwang-tuwa si Little Fire. Ngunit, hindi pa ba sapat na ibigay ko sa iyo ang Bimbochi para mapanalunan ang titulong hari ng Kilin? Ang Unicorn King Competition, na may 3 dibisyon, ang unang Youth Division, ang pangalawang Middle Age Division, at ang pangatlo, Senior Division. Ngayon lang ako makakasali sa Youth Group. Kung ito ang Middle-Aged Group, ang pinakamalakas ay maaaring lumampas sa ika-8 yugto ng kapigatian. You're not middle-aged, what middle-aged group to participate in, just participate in the Youth Group is enough. At saka, para magustuhan ng mga babae, you must be young, young to be powerful and uto, which gusto ng babae ang mahina at walang kapangyarihan. Medyo makatwiran. Tinitigan ni Talia si Lance, pwede bang huwag mong ibigay ang ganoong kaisipan kay Little Fire, sa malaot madali ay ililigaw mo siya. Sige, ngayon hanapin natin ang Unicorn Clan leader, lalabanan ko muna siya. By the way, kailan ang Unicorn King Competition? Ito, sa loob ng 2 taon. Ganun katagal, kung gayon hindi ba kailangan nating maghintay dito ng 2 taon, sabi ni Harleen. Walang halaga ang paghihintay ng 2 taon, paano kung 20 taon para sa trabaho ng Little Flame sa buhay? Sabi ni Lance. Sinasabi ko lang, we can have a good 2 years of cultivation anyway. Ang grupo ng mga tao ni Lance ay direktang pumasok sa punong tanggapan ng Kilin Clan. Hoy! Ngayong pasok na tayo, bakit walang lumabas para hamarang sa atin? Nagdududang sabi ni Lance. Oo, sa lahat ng paraan, ang Kilin Clan ay dapat may mga elder na lalabas sa lalong madaling panahon. Dahil walang pumipigil sa atin, mabuti pa yon, diretsyong pumasok. Lumipad si Lance sa isang malaking bulwagan ng punong tanggapan ng Kirin Clan, ang bulwagan na ito ay tinitirhan ng pinuno ng angkan at ang mga tagalabas ay hindi pinapayagang madaling makapasok. Nang dumating si Lance sa pasukan ng pangunahing bulwagan, nalaman niyang napakaraming powerhouse ng Kilin Clan sa loob ngayon. Si Little Fire ay abala sa pagsasabing, hindi maganda, ito ang kalakip. Malapit sa Bull Clan, nagdudulot na naman ng gulo ang Bull Clan. Ang mga Toro. Oo, ang aming Kilin Clan at ang Bull Clan, ay napakalapit sa isa't isa, kaya madalas na may mga salungatan na nanggagaling. Dati okay lang, ngunit sa nakalipas na 10 taon, ang mga para-human ng aming Kilin Clan ay umakyat, at ang kapangyarihan ng aming Kilin Clan
ay bumaba ng husto, at walang para-human na maupo sa lupa, madalas tayong inaapi ng Bull Clan. Saglit na nag-alinlangan si Lance at sinabing, manood ka muna sa pinto. Ayaw masangkot ni Lance sa away sa pagitan ng kanilang dalawang angkan, lalo na't may mga para-human ang Bull Clan. Inutusan kita ngayon na umalis dito sa loob ng 3 araw. Sabi ng isang ika-9 na yugto ng tribal Bull Clan na strongman. Huwag kayong masyadong nambubuli ng tao. Paano na lang tayo nang aapi ng mga tao? In short, nagsalita na ang ating ninuno, kung hindi ka aalis dito sa loob ng 3 araw, huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit, hindi pinapayagan ng isang bundok ang 2 tigre, ang lugar na ito ay maaari lamang. Tirahan sa amin, ang Bull Clan. Sa pangunahing bulwagan, nagpatuloy ang mga pag-aaway. Si Lance ay nanunood mula sa labas ng pinto. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lance na ang pinuno ng Qilin Clan, ay nagpipigil siya ng kanyang galit. Lihim na sinabi ni Lance, ang pinunong ito ng angkan ng Qilin Clan ay tiyak na makakatuntong sa ika-10 yugto ng Tribulation at maging isang mala-immortal sa loob ng 3 taon. Ang mga iniisip ni Lance ay dekoryente, at iniisip niya kung gusto niyang pabor sa clan leader ng Qilin Clan sa ngayon. Kung mayroon siyang tulong ni Lance, maaaring gumamit si Lance ng isang maliit na Immortal Realm technique na magbibigay daan sa pinuno ng angkan ng Qilin Clan na agad na pumasok sa ika-10 Order of Tribulation. Ang maliit na pamamaraan na ito ay epektibo lamang para sa mga maaaring maging para-human sa loob ng 10 taon. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin, kahit ano paman, tulungan mo siya at hayaan siyang makatungo kaagad sa ika-10 hakbang ng Tribulation at maging isang mala-immortal, tiyak na magpapasalamat siya sa akin. Maliit na apoy. Kaya, tahimik na pumasok si Lance sa main hall. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa palasyo ay nagtirismo sa Bull Clan, at walang sino man ang nag-abala kay Lance. Tahimik na naglakad si Lance sa likod ng Unicorn Clan. Iniunat ni Lance ang isang daliri at biglang baril patungo sa puwit ng pinuno ng Unicorn Clan. Hew! Nagulat ang Qilin Clan Chief at tatalikod na sana sa galit para makita kung sino ang nang-ahas na maging bastos, nang maramdaman ng Qilin Clan Chief ang mainit na agos na tumaas mula sa kanyang tailbone. Ang Qilin Clan Chief, agad na naramdaman na malapit na siyang tumuntong sa ika-10 hakbang ng Tribulation. Noon lamang lumingon ang Qilin Clan Chief at nakakita ng isang estranghero. Sinabi ni Lance, hindi na kailangang magpasalamat. Pagkatapos sabihin iyon, diretsyong umalis si Lance, hindi pinansin ng iba ang panig na ito. Walang sinabi ang Qilin Clan Chief at agad na ipinikit ang kanyang mga mata sa lugar. Pagkalipas ng ilang minuto, ang leader ng Qilin Clan ay pumasok sa ika-10 yugto ng kapigatian. Gayunpaman, kailangan niyang makaligtas sa huling bagyo bago siya tunay na nasa ika-10 Order of Tribulation, at pagkatapos ay isa siyang para-human. Matapos ang paghakbang sa ika-10 Order of Tribulation, ang lakas ng Qilin Clan leader ay lubos na tumaas at ang kanyang mga mata ay ganap na nag-iba nang tumingin siya sa mga tao sa main hall. Nang makita na sa palasyo, ang pinakamalakas sa Qilin Clan ay nagtirismo pa rin, sumigaw ang pinuno ng clan, tumahimik kayong lahat. Natahimik ang palasyo. Sinabi ng Qilin Clan leader sa ika-9 na yugto ng Bull Clan, bumalik ka at sabihin sa clan leader mo na kung gusto mong lumaban, lumaban. Pagkasabi noon, naglabas ng malakas na aura ang Qilin Clan leader. Ah! Nagulat ang buong bulwagan nang maramdaman nila ang chi ng Qilin Clan leader. Ika-10 Order of Tribulation. Ngumuso ang Qilin Clan Chief, sa ngayon, umalis ka dito. 1942. Ikinaway ng pinuno ng Qilin ang kanyang kamay. Boom! Sa pangunahing bulwagan, ang ika-9 na yugto ng Tribulation ng ilang Bull Clan na kanina lang naging mayabang ay agad na pinasabog palabas ng pangunahing bulwagan na parang mga lamok. Ang iilang malalakas na bull na iyon ay tumakas sa takot, nagmamadaling bumalik upang magulat sa ninuno ng kanilang angkan. Gayunpaman, ang ninuno ng kanilang Bull Clan ay tiyak na hindi na nang-ahas na itaboy ang Qilin Clan. Pagkatapos ng lahat, ang Qilin Clan ay mayroon ding ika-10 Order of Tribulation, at kailangan lamang na tumawid sa Thunder Tribulation. Sila ay mga quasi-immortals,
at maging ang mga quasi-immortal ay mayroon ding isang antas ng lakas, ngunit ang lahat ay isang quasi-immortal, at ang kanilang mapangwasak na kapangyarihan ay napakalakas, at pagkatapos, kahit na maaari nilang patayin ang ika-10 order ng tribulation ng Kilin Clan, ang kanilang sariling pamilya. Tiyak na magdaranas ng mabibigat na casualty. Clan Leader, how are you? Masaya ang mga tao sa palasyo, oras na talaga para sumibak ang pinuno ng angkan. Lahat, ayos na, sila Bull Clan, tingnan natin kung maglakas loob silang tumingin ulit. Clan Chief, I'm afraid that the Bull Clan is trying to do nothing this time and just exterminate us Sa tingin mo hindi ko nakikita na ang pagpapalaya sa atin ay isang dahilan lamang, sa pagkakataong ito ang ating Kilin Clan ay walang para-human, matagal na nilang gustong samantalahin ang pagkakataon. Bumantong hininga ang Kilin Clan Chief. Clan Leader, nakalusot ka sa tamang panahon. Ang lahat sa palasyo ay umiyak sa tuwa, dahil ang isang tagumpay na ito ay nagligtas sa buong Kilin Clan. Gayunpaman, tanging ang Kilin Clan Chief lamang ang nakakaalam na ang dahilan kung bakit siya nakagawa ng ganoong napapanahong tagumpay ay hindi dahil sa kanya, ngunit dahil sinaksak siya ng isang estranghero sa puwitan, at walang sinasabi kung ano ang ginawa ng taong iyon sa kanya. Ngunit walang duda na tinulungan siya ng taong iyon. Ang Kilin Clan leader ay tumingin sa paligid ng may pagkataranta, ngunit walang bakas ng lance. Kakaiba, nasaan ang estranghero na iyon? Kahit na ano, siya ang tagapagligtas ng aking buong angkan. Ang Kilin Clan Chief ay nagsabi, lahat, maaari kang bumalik muna, ayos lang ngayon, bumalik at patahimikin ang angkan, at ikalat ang balita tungkol sa akin na tumuntong sa ika-10 hakbang ng tribulation. Clan Chief, may pagkakataon na maitawid ko ang pagnanakaw sa mga susunod na buwan, o kahit na mga taon. Nag-aalalang tumingin ang lahat sa pinuno ng angkan, kung mabaigo ang kapigatian, magiging 0 ito. Huwag kang mag-alala, hindi ako dapat maging malas. Sabi ng Kilin Clan Chief, sa katunayan, ang Kilin Clan Chief ay talagang walang masyadong tiwala dahil medyo natakot siya dahil nabigo siya sa isang buhok. Lawak ng huling beses na nagkaroon siya ng pagnanakaw. Sa sandaling ito, umalis na sina Lance at Little Fire sa punong tanggapan ng Kirin Clan. Kuya Lance, ang ginawa mo lang ay makakatulong talaga sa clan leader na makalusot. Oo naman. Kung gayon, hindi ba't ang pinuno ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, at bakit tayo aalis ka agad? Nako, sobrang pasasalamat niya sa akin, kaya kailangan naming magkunwari na aalis, huwag kang mag-alala, ang bagal namin ngayon, maabyutin niya kami ng wala sa oras. Oo nga. Bago natapos ni Lance ang kanyang pangungusap, isang boses ang nagmula sa kanyang likuran, Lolo N, sandali. Hindi nakaimik si Little Fire. Hindi nagtagal, naabutan siya ng Kilin Clan leader. Lolo N, salamat, iniligtas mo ang aming buong angkan. Yumuko ang Griffin Clan leader kay Lance. Hindi na kailangan, tinulungan kita dahil lang, ang kapatid ko ay mula rin sa Kilin Clan. Itinuro ni Lance ang Little Fire. Agad na tumingin ang Kirin Clan leader kay Little Fire. Sa ngayon, lubos na nagpapasalamat si Little Fire kay Lance sa hindi direktang pagkuha ng credit para sa pagligtas sa buong Kirin Clan. Si Little Fire ay abala sa pagsasabing, tingnan ang clan leader. Ikaw. Junior Little Fire, pero hindi dito ipinanganak at lumaki si Junior, dati akong Fire Beast tapos naging unicorn. I came here this time to find some of my fellow clans, at sinamahan ako ng kuya ko. Maligayang pagdating, Little Flame. Ikaw ang tunay na maswerteng bituin ng aming Kilin Clan. Lahat lang kasi makapangyarihan ang kuya ko, walang kinalaman sa akin. Lolo N, saan ka pupunta? Sinabi ni Lance, maghandang umalis. Lolo N, pwede po ba akong magpasalamat ng maayos? Of course. How would you like to thank me? Bilhan mo ako ng pagkain. Kahit anong gusto mo. Kung ganoon, bakit hindi mo kunin ang aking kapatid, si Little Fire, at idagdag siya sa Kilin Genealogy? Siyempre, kaya ko pa rin siyang kunin bilang alagad, kahit anak, ibibigay ko sa kanya ang lahat ng aking makakaya. Sinabi ni Lance sa kanyang sarili, ikaw lang ang kayang ibigay sa kanya ang pinakamahusay. Sinabi ni Lance, ano sa palagay mo, munting apoy? Ito. Maging isang anak, o isang alagad, pumili ka ng isa.
Ako, ayoko rin. Sabi ni Lance, magayos ka na. Nagpunta sina Lance at Littlefire sa headquarters ng Kilin Clan, hindi pumunta sina Thalia at ang iba pa, naghintay sila sa bahay na bato ng Littlefire, ayaw nilang mag-aksaya ng oras, kaya doon sila nag-practice. Noong gabing iyon, ang Kirin Clan Chief ay ceremonial na nag-host ng isang piging para kay Lance at Littlefire. Siyempre, natapos ang hapunan, at ang Kirin Clan Chief ay isang maunawang lalaki, na nag-aayos para sa dalawang magagandang babae ng Kirin Clan na maglingkod sa kanila. Sa kwarto, nahihiya si Little Flame. Kuya Ministro, hayaan mo na sila. Little Flame, mabait ang ibang clan chief, how dare you refuse? Natatawang tanong ni Lance. Dapat hayaan ni Lance na magsaya si Littlefire ngayon, huwag kunin ang kanyang virginity bilang isang sanggol. Kuya Lance, anong nakakahiya dito? Ngumiti si Lance, Littlefire, tingnan mo itong dalawang dilag, alin ang hindi mas maganda kaysa sa bulaklak ng nayon, yang. Sige, gabi na, magsaya ka at huwag mong pababayaan ang magagandang tanawin. Lumabas si Lance sa pintuan ng silid habang sinasabi sa dalawang dilag, paglingkuran mong mabuti ang kapatid ko. Oo. Kuya Lance, huwag kang ganyan, itong dalawang dilag, inaayos ng patriarch na magkaroon ka. Tumawa si Lance, hindi ko na kailangan, ibigay ang lahat sa iyo, hindi ko kayang makipaglaro sa mga babae ng Kilin Clan, masyadong payat ang mga babae ng Kilin Clan, talagang nagdududa ako na magwawala sila. Ang katangian ng Kilin Clan ay ang payat nila, ang Littlefire ay payat din, ang mga babaeng ito, mas payat pa, si Lance ay hindi talaga kayang makipaglaro sa kanila. Kinabahan si Littlefire. Si Lance ay nakatira sa tabi mismo, ang tunog ng silid ng Littlefire ay naririnig pa rin, sa una, ang Littlefire ay hindi namatay at pinabayaan ang dalawang babae, ngunit, ang dalawang babae ay hindi pumunta, marahil ay nagkusa rin na lumipad. Kanilang mga damit. Sa huli, ang munting apoy ay maaaring hindi na makayanan, dahan-dahan, ng lantaran. May ilang hindi pagkakatugmang tunog pagkatapos noon. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance at sinabi sa kanyang puso, Littlefire, congratulations, naging lalaki ka na sa wakas. Hindi dahado si Littlefire, dahil nakikita ni Lance na ang dalawang babaeng inayos ng pinuno ng angkan ay dalisay din. Ngayong gabi, ito ay pagmamayari ng Littlefire. Mabilis na pumasok si Lance sa cultivation at hindi nakinig sa mga tunog ng silid ng Littlefire. Kinabukasan, pumunta si Lance sa silid ng Littlefire. Kamusta kagabi? Kuya Lance, ako. Napahiya si Littlefire. Tumawa si Lance at tinapik ito, sige, masarap maging cool. 1943. Si Littlefire ay nahihiya, ngunit tama si Lance, ito ay talagang napakanaw. Sinabi ni Lance, Littlefire, maaari na tayong umalis at bumalik sa loob ng 2 taon para sa Unicorn King competition. Manam. Umalis sina Lance at Littlefire at bumalik sa bahay na bato sa labas. Sa sandaling nakita ni Thalia ang reaksyon ni Littlefire, nagtanong siya, mukhang nagsaya kayo kagabi, kung hindi ako nagkakamali, ang pinuno ng clan ay maaaring nagayos ng 2 magagandang babae para sa iyo. Tumawa si Lance, marunong ka talagang manghula. Ngumuso si Thalia. Hindi rin nagpaliwanag si Lance. Gayunpaman, sister-in-law, Kuya Lance hindi niya ginawa, ako ito. Nahiya si Littlefire at tumakbo palayo. Sa isang kisap mata, 2 taon na ang lumipas. Sa 2 taon na ito, si Lance at ang iba pa ay lahat ay naglilinang dito ng maginhawa, hindi pumupunta kahit saan, mayroon silang immortal cultivation method, ang bilis ng kanilang paglilinang ay tiyak na hindi na kailangang sabihin. Gayunpaman, ang 2 taon ay masyadong maraming oras, at sila rin ay nasa yugto ng kapigatian, 2 taon ay halos hindi isang pagbabago. Si Lance ay nasa ika-8 yugto pa rin ng tribulation, ngunit siya ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong at isang hakbang papalapit sa ika-9 na yugto ng tribulation. Si Thalia at ang iba pa ay hindi rin nakalusot, ngunit ito ay ang Littlefire, na nagal inang ng Dharma at nakalusot sa ika-6 na yugto ng tribulation. Brother Lance, magsisimula na ang Unicorn King competition, at ngayong nakalusot na ako sa ika-6 na yugto ng tribulation, mas kumpiyansa ako na mananalo ako sa unang pwesto. Cheer up!
Agad na sinamahan ni Lance at ng iba pa ang Little Fire sa punong tanggapan ng Kirin Clan upang lumahok sa kompetisyon. Mainit ang kompetisyon, at halos lahat ng Kirin Clan ay nandito. Ang bulaklak ng nayo na nagustuhan ng Little Fire, si Yang Yang, ay dumating din kasama ang kanyang mga magulang at iba pang mga kamag-anak at nasa karamihan. Kuya Lance, nakita ko na si Yang Yang. Nakikita mo siyang muli, nararamdaman mo pa ba ito? Tanong ni Lance. Malungkot na sinabi ni Little Fire, kung tutuusin, minsan ay nagmahal ako ng labis. Alam ni Lance mula sa pagtingin sa munting apoy na ang Little Fire ay hindi nagpakawala sa loob, hindi niya inaasahan na si Little Fire ay isang taong nahuhumaling, mabuti na lamang at tinulungan siya ni Lance na makalas ang buhol, kung hindi, ang kanyang hinaharap na paglilinang ay tiyak na maaapektuhan. Tinapik ni Lance, huwag mo nang masyadong isipin iyon, sa sandaling manalo ka sa unang pwesto at maging sentro ng atensyon, naniniwala ako na babalik siya sa iyo. Ma'am. Masayang tumanggo si Little Fire, gayunpaman, may kaunting mastasa sa loob. Nagsimula na ang Unicorn King competition, maraming kalahok, lahat ay gustong makapasok sa top 10 at makakuha ng titulong Unicorn King. Sa karamihan ng tao, si Yang Yang, na nagmula sa 100 Herb Village, ay biglang nakakita ng Little Fire. Little Flame. Bakit siya nandito? What an insubordination, with him, siguradong na-eliminate siya sa first round. Nakangusong sabi ni Yang Yang. Isang lalaking nakatayo sa tabi ni Yang Yang ay abala sa pagsasabing, sino si Little Fire? Siya ay isang lalaki mula sa parehong nayon tulad ko. Si Yang Yang ay abala sa pagpapaliwanag, natatakot na dahil sa hindi pagkakaunawaan, kasama niya ngayon ang lalaking ito sa tabi niya. Ito rin ang tinawag na Yinming, ang pulang lalaki sa tabi ni Prinsipe Yan Bao. Tumawa ang nobyo ni Yang Yang, sa tingin mo ba ay makakamit pa rin ni Prince Yan Leopard ang unang pwesto sa Unicorn King competition na ito? Siyempre, buo ang tiwala ko kay Prince Infernal Leopard. Sabi ni Yang. Si Prince Infernal Leopard ang pinakamalakas sa lahat ng mga prinsipe, ang pinaka-talented, na may pinakamaliwanag na kinabukasan. Hehe. Masaya si Yang Yang sa loob, nakaramdam siya ng kaluwalhatian sa pag-iisip ng kanyang kasintahan, na siyang pulang lalaki sa tabi ng pinakamalakas na prinsipe na ito. Hindi niya maiwasang matuwa na maglakas loob siyang ikumpara ang sarili kay Yinming. Nagsimula na ang laban. Little Fire ay hindi sa una. Naglabas ng anumang lakas, bahagya siyang nakalagpas sa unang round. Nang makita ni Yang Yang na ang Little Fire ay hindi pa man lang na-eliminate sa unang round, sumangot siya at tila hindi komportable sa loob, sinabing, tiyak na hindi siya makakalagpas sa ikalawang round. Nagsimula na ang second round. Ang Little Fire ay hindi gumawa ng maraming splash, at naipasa ang ikalawang round ng maayos at tuloy-tuloy. Nang makita ni Yang Yang na hindi rin na-eliminate si Little Fire sa second round, medyo natarante siya, at hindi niya alam kung ano ang dapat ikatakot. Ang bastos na ito, paano ito posible, walang paraan na nalagpasan niya ang ikalawang round gamit ang kanyang lakas. Hinding-hindi ako maniniwala na makakapasa pa siya sa ikatlong round. Sabi ni Yang Yang na may malaking katiyakan sa loob. Nagsimula na ang ikatlong round. Madaling dumaan pa rin ang Little Fire, at mukhang may natitira pa siyang lakas. Talagang nagpapanik si Yang Yang sa loob ng mga sandaling iyon. Talagang nakapasa siya sa ikatlong round at nakapasok sa top 30, hindi ako naniniwalang ganoon siya kalakas. Hindi naiwasang tingnan ni Yang Yang ang kanyang nobyo sa tabi niya, ang kanyang nobyo ay minsan ding sumali at na-eliminate sa una round. Si Little Fire, sa kabilang banda, ay nakapasok pa sa top 30, at sa totoo lang, nalampasan ni Little Fire ang boyfriend niya. Inis na inis si Yang Yang sa loob. Lahat, ang Unicorn King competition, malapit na itong ika-4 na round, at kapag natapos na ang ika-4 na round, makikita ang top 10, inaasahan kong magsisikap kayong lahat. Nagkaroon ng gulo at sigawan. Kung ang isa ay makapasok sa nangungunang 10 at makakuha ng titulong King of the Griffins ay depende sa ika-4 na round. Sa sandaling ito, medyo kinakabahan din ang Little Fire, sa wakas ay naabot na ang pinakamahalagang oras. Ang nangungunang 10 ay lahat ay gagawarin ng titulong King of the Kilin, sa Kilin Clan, ito ay magiging walang katulad na maluwalhati. Ang pang-4 na round, nagsimula muli.
Ang kompetisyon ay umabot na sa pinakamigting at matinding sandali. Huwag na nating pag-usapan ang proseso ng kompetisyon, pagkatapos ng ilang matinding sparring, lumabas ang resulta. Matagumpay na nakapasok ang Little Fire sa ika-4 na round at naging top 10 nanogram session na ito. Si Yang Yang, na nasa karamihan, ay ganap na natulala, ang taong niloko at itinapon niya ay naging isa sa nangungunang 10 sa Unicorn King competition. Sa sandaling ito, hindi alam ni Yang Yang kung ano ang mararamdaman sa loob, at hindi ito mailarawan ng mga salita. Ang kasintahan sa tabi ni Yang Yang ay nagyaya para sa top 10 at nakatingin sa top 10 sa ring na may sambahin na mga mata. Ibinaling ni Yang Yang ang kanyang ulo upang makita ang pagsamba sa nangungunang 10 sa mga mata ng kanyang kasintahan, at nakaramdam ng pagkabigo na ang taong pinili niya, ngayon, ay sumasamba lamang sa Little Fire. Hindi ko alam kung bakit, biglang nakaramdam si Yang Yang ng hindi pagkagusto para sa kanyang nobyo sa loob, halatang noong nakaraang araw, gusto pa rin niya ito, at naramdaman din na siya ay isang napakagalang na pulang tao sa tabi ng prinsipe ng Yanbao. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi man lang ito nakaramdam ng kaluwalhatian. Alam ni Yang Yang na maaaring dahil si Reka ay nakapasok sa nangungunang 10 at naging isa sa mga Kilin Kings, at ang mga tagumpay na nakamit ni Reka ay nagpalaki sa kanyang kasintahan na hindi alam kung ilang kalye ang napunta. Sa sandaling ito, si Lance ay nasa malayo, nakatingin sa karamihan, ang anumang ekspresyon ni Yang Yang ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Lance. Bumungad ang sulok ng bibig ni Lance, "I'll see how you regret it, how dare you dislike my brother, ha?" Sa ring, si Little Fire at ang iba pang 9 na tao, na nakatanggap ng atensyon ng buong arena, ang buong arena ay nag-cheer para sa kanila. Siyempre, sa 10 tao sa ring, ang pinakamalakas na cheerer ay si Prince Yan Leopard. Si Prince Yan Leopard ay naging unang pwesto sa loob ng ilang magkakasunod na taon, at ang pagmamalaki at pagsamba ng halos lahat ng Kilin Clan. Sa taong ito, naniniwala ang lahat na walang alinlangan na si Prince Yan Leopard ay patuloy na magiging kampyon para sa isa pang taon. Ang pinuno ng Kilin Clan ay lumipad palabas sa oras na ito, at ang susunod na kompetisyon ay personal niyang huhusgahan, bilang paggalang sa Kilin King. Sumigaw ang pinuno ng angkan, "Binabati kita, 10 sa inyo, nanalo kayo ng titulong hari ng Kilin, opisyal ko na ngayong igagawad sa inyo ang titulong hari ng Kilin." Pagkatapos ng kumpare, magpapatuloy ang kompetisyon, dahil, gusto pa rin naming malaman kung sino ang gagawarin ng titulong Strongest Unicorn King. Muling naghiyawan ang mga tao. 1944. Opisyal na magsisimula ang labanan ng pinakamalakas na Haring Kirin. Nagsimula ito, naglaro ang pinakamabangis na pag-ikot ng mga labanan. Ang pinakamalakas na boses ay natural na si Prince Yan Leopard, at halos lahat ay nag-isip na si Prince Yan Leopard ay walang alinlangan na mananalo. Gayunpaman, makalipas ang 2 oras. 2 tao na lang ang natitira sa ring. Iyon ay Little Fire at Prince Yan Leopard. Prince Yan Leopard, bata, hindi pa kita nakikita, first time sumali this year. Sabi ni Little Fire, "Oo, ngayong taon, mananalo ako sa championship." Nangako si Little Fire. "Hahaha." Natatawang sabi ni Prince Yan Leopard, "Anak, masyado ka pang bata para manalo ng championship sa unang pagsali mo, hindi mo rin ako sineseryoso. Hindi kita inilagay sa aking paningin sa unang lugar." Sinundan ni Little Fire ang tono ng boses ni Lance at nabaliw. "Ano?" Nanlilisik ang mga mata ni Prince Infernal Leopard. "A second to remember to read the book," Little Fire said. "I'm sorry, hindi ko sinasadyang maliitin ka, hindi lang talaga kita inisip. Well, gusto kong makita kung paano mo ako hindi sineryoso." Uminom. Ang Infernal Leopard Prince ay sumugod patungo sa Little Fire. Ang Little Fire ay sumugod din, at ang Little Fire ay gumawa ng ilang subo ng Bimbochi. Nasaan ang kalaban ng Infernal Leopard Prince? Wow! Isa lang itong account, at pagkatapos ay lumipad ito at bumaba sa ring. Ano? Ito. Nagulat ang mga taong iyon. Prince Infernal Leopard, gaano ka nasaktan? Ang Infernal Leopard Prince ay hindi makapaniwalang tumingin sa Little Fire, hindi nakakagulat na naramdaman ni Little Fire na wala siyang pakialam sa kanya, talagang may ganito siyang lakas at hindi niya kinakalaban. Ang Infernal Leopard Prince ay nagsabi, "Ano ang iyong pangalan, tanungin ko ba?"
Tawagin mo na lang akong Little Fire. Bakit hindi ka ganito kagaling kanina? Sabi ni Little Fire, dati, hindi ko na kailangan, bago ako naglabas ng kaunting kapangyarihan. Ngayon sa iyo, ito na ang huling labanan, sa tingin ko ay oras na para kunin ko ang 50% ng aking kapangyarihan. Ano? 50% na lang ng power mo ang nilalabas mo ngayon. O ano? Sa tingin mo 10% na. Kung 10% lang, patay ka na ngayon. Sinabi ko lang na wala akong pakialam sa'yo, tapos ngayon iniisip mo na kinakalaban kita. Hindi, sinasabi ko sa'yo ang totoo. Ito. Walang masabi si Prince Yan Leopard. Sa hindi kalayuan, ang clan chief ng Kirin Clan ay nanunood, at nakilala niya ang Little Fire, isang kaibigan ng binata na tumulong sa kanya na makapasok sa ika-10 yugto ng Tribulation 2 taon na ang nakakaraan, hindi nakakagulat na napakalakas niya. Dahil sa relasyon ni Lance, hindi na pinagdudahan ng Kirin Clan leader ang lakas ni Little Fire. Sa sandaling iyon, lumipad ang Kirin Clan chief at tumawa, Little Fire, congratulations, ikaw ang naging pinakamalakas na Kirin King ng taong ito. Salamat, clan leader. Ngumiti si Little Flame sa pinuno ng clan. May gustong sabihin pa si Prince Yan Leopard, abala ang clan chief sa pagsasabing, anak, dahil napakapalad mo, bakit hindi mo kilalanin itong munting apoy ay halos kasing edad mo, ikaw. Pwede mo siyang tawaging kuya. Ito. Huwag kang magmadali. Oo. Agad yumuko ang Infernal Leopard Prince sa Little Fire, ngumiti si Little Fire. Busy si Little Fire, huwag na, tawagin mo na lang akong Little Fire. Wala sa linya si Kuya Little Fire, hindi ko inaasahan na ganoon kalakas si Kuya Little Fire, kumbinsido ako. Oh, no harm no foul. Nakita ng Kirin Clan Chief na talagang hindi ito nagustuhan ni Lance, kaya wala siyang choice kundi tumigil. Sinabi ni Lance, aking kapatid na si Little Fire, nakita mo na ang kanyang performance, ano ang pakiramdam mo, baka matapos na ang Little Fire, kung hindi, pagkatapos ng village na ito ay wala ng tindahan. Sinabi ng Kirin Clan Chief, ito, hindi ko mapipilit, ang sariling kalooban ng batang babae. Si Lance ay hindi nakaimik, nang siya ay ipinakilala pa lamang sa kanya, ang matigas na bagay na hitsura, na nagmamalasakit sa kahulugan ng maliit na batang babae, ngayon bigyan ng maliit na apoy, kailangan mong alagaan ang kahulugan ng batang babae. Nadama ni Lance na hindi nito malalaman kung masasaktan nito ang Little Fire. Sinabi ni Lance, Little Fire, gusto mo ba ito? Ako. Kung nagustuhan mo, sabihin mo lang, aalis na tayo bukas, hindi na tayo makakakita ng ganito kagandang homunculus. Sinabi ni Little Fire, gusto ko ito, ngunit kailangan kong pag-isipan ito ng isang gabi. Speechless. Nagtanong din ang Kirin Clan Chief, Isabel, gusto mo ba, Little Fire? 1945. Ako. Kung gusto mo, sabihin mo, at kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Siyempre, kung gusto mo si Lance, masasabi mo rin, baka nakita kanya at kusa niyang tinanggap. Ako. I like Little Fire, hindi si Lance. Isabel tapos in one breath. Nanlumo ang Kirin Clan Chief, ikaw anak, anong maganda kay Brother Lance? Sinabi ni Isabel, hindi. Ang Little Fire ang pinakamahusay, nakita ng lahat ang pagganap ng Little Fire ngayon, tiyak na siya ang magiging pinakamalakas na kilin sa hinaharap. Namula ng husto si Isabel. Medyo nagalit ang Kirin Clan leader, gaano kababaw, si Lance ay kapatid ni Little Flame. Sinabi ni Isabel, ngunit wala akong nakikitang makapangyarihan tungkol kay Senior Lance, bukod pa, ang Little Fire ay mula rin sa Kirin Clan, mas gusto ko ang sarili kong angkan. Paumanhin, Senior Lance, sa pagkakasala. Isabel humingi ng tawad kay Lance. Tumawa si Lance, leader ng angkan, tingnan mo, hindi matamis ang isang malakas na baluktot na melon, maaaring namumukod tangi ako sa iyong paningin, ngunit hindi naman sa mata ng ibang tao. Kaya lang, let her be. Tama si Lance, Little Fire, ikaw at si Isabel ay pumunta sa labas at hayaan siyang bigyan ka ng magandang tour sa Kirin Palace, at makikipag-inuman pa ako sa pinuno ng clan. Mabuti. Silang dalawa, sina Little Flame at Isabel, ay labis na umiibig sa isa't isa.
Silang dalawa, halos love at first sight, buti na lang, pero kinailangan ng pinuno ng clan na paghaluin ng kaunti si Lance, na nagresulta sa pagiging depressed ni Lance, bagamat hindi nagustuhan ni Lance yan. Ling. Ngunit dahil tinanggihan ng isang babae, si Lance ay medyo nabalisa din sa loob. Kahit na ano, may eksena sila ni Little Fire, maging masaya para sa kanila. Noong gabing iyon, umalis sina Lance at Little Fire sa Kilin Palace. Little Fire, paano mo nakausap si Isabel ngayong gabi? Great. We had a nice chat. It's just that I'm a little sorry for you, Minister. Paano ka magsusorry sa akin? Sa orihinal, sa iyo si Isabel, ngunit ngayon ay ninakaw ko na ang iyong babae. Little Fire, masyado kang nag-iisip, hindi talaga ako maganda, at hindi rin maganda sa akin ang Isabel, bagay kayo. Salamat sa pagpapala mo, ngunit, hindi pa ako nakapagdesisyon kung gusto ko siyang makasama o hindi. Ngayong gabi ay magkasama tayo, nagkusa si Isabel na magtapat sa akin, ngunit nang hindi nangangako sa kanya, sinabi kong isaalang-alang ito para sa isang gabi. Hindi napigilan ni Lance na tapikin ang Little Fire sa ulo. Ang iyong utak ay nasa tubig, mula sa pananaw ng Kilin Clan, na si Isabel ay walang alinlangan na isang magandang babae, at kahit na isinasaalang-alang mo ito. Kuya Lance, sa tingin ko ang mga damdamin ay kailangang maging masinop, kaya pinakaangkop na isaalang-alang ang isang gabi, huwag mag-alala, sinabi ni Isabel na hindi niya ako susukwan, maghihintay siya sa akin magpakailanman. Sabi ko, ito, hindi kailangan forever, sapat na ang isang gabi, bukas, sasagutin ko na siya. Bastos ka, ha? Tumawa si Lance, dumating ang kaligayahan ni Little Fire na sobrang nagustuhan ni Isabel si Little Fire. Sa sandaling ito, sa 100 Grass Village, ang bahay ng punong nayon. Isang babae ang nagpapaikot-ikot, nahihirapang matulog. No, I can't give up. I have to give myself another chance to try. Maybe, Little Fire still have me in her heart and still wants to be with me. Murakami rolled over. Bukas, hahanapin ko si Little Fire. Pagkatapos sabihin iyon, pumunta si Yang Yang sa kusina. Noong nagtatrabaho si Little Fire sa bahay ko, mahilig siyang kumain ng taro steamed buns, kaya magsisimula akong gumawa ng taro steamed buns gamit ang sarili kong mga kamay ngayon at dadalhin sila sa Little Fire bukas ng umaga. Maantig kapag kinakain niya ang taro steamed buns na ginawa ko para sa kanya gamit ang sarili kong mga kamay. Kaya, sa kalagitnaan ng gabi, ang bulaklak ng nayon na si Yang Yang ay nasa kusina na gumagawa ng mga taro steamed buns, at siya ay talagang sapat na. Kinaumagahan, maagang bumangon si Lance sa umaga. Uncle Chen? Uncle Chen? Tingnan mo dali. Biglang sumigaw si Zitong. Tumingin si Lance sa malayo at nakita ang isang babae, may dalang basket, lumilipad hanggang sa bahay na bato ng Little Fire. Hindi ba yan ang asong si Yang Yang? Anong ginagawa niya dito? Sinabi ni Zihitomi, tiyak na nakita niya ang Little Flame na naging Unicorn King at gusto niyang puntahan muli ang Little Flame. Natigilan si Lance, maganda ang pag-iisip niya, talagang naghahanap siya ng kahihiyan. Agad na lumipad si Lance sa kabilang burol. Si Little Fire ay nasa bahay na bato pa rin habang nakapikit ang mga mata na naglilinang. Little Fire, Little Fire. Sa sandaling iyon, ang mga sigaw ni Yang Yang ay nagmula sa labas. Nang marinig ang sigaw ni Yang Yang, agad na lumabas ang Little Fire ay komplikado sa loob. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang babaeng minsang nagpalasing sa kanya na parang tanga, ngunit, hindi inaasahang nakita ni Little Fire na wala man lang nararamdaman. Siya sa lahat ay ngayon ay nakatingin sa kanya at natagpuan sa kanya na walang kapantay na kaibig-ibig at kaakit-akit. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Little Fire. Napangiti si Yang Yang, pumunta ako para makita ka, Little Fire, nag-almusal ka na ba, tingnan mo kung ano ang dinala ko sa iyo. Mga salita, nakatingin sa sabik na mukha ni Yang Yang na paparating. Little Fire, tingnan mo, ang paborito mong taro steamed buns, lagi kong natatandaan kung ano ang pinakagusto mong kainin. Sabi ni Yang Yang, pinatunog ito na para bang naaalala niya kung ano ang gustong kainin ng Little Fire ay maaaring patunayan ng anuman. Little Fire, magkaroon ng isa, ginawa ko ito buong gabi kagabi. Iniabot ni Yang Yang ang isang taro bun.
Ayaw kainin ni Little Fiery. Little Fire? What for? It won't kill you to eat one. Inabot ito ni Yang Yang sa bibig ni Little Fire. Itinulak ni Little Fire ang kanyang kamay at sinabing, Yang Yang, bumalik ka na. Little Fire? Actually, I came today. I have something to find you. Parang wala nang masabi sa pagitan natin. Tapos na ba? Well, you say. Gustong makita ni Little Fire kung ano ang gusto niyang sabihin. Little Fire? Hindi mo siguro alam na pagkatapos kitang itakwil 2 taon na ang nakakaraan, umuwi ako at umiyak ng husto, pero sa totoo lang nakaramdam ako ng sama ng loob sa pagtanggi sa iyo noong una. Halos masuka si Little Fire sa pagkasuklam, si Lance, na nanunood sa dilim, ay sumuka na. Little Fire? This past 2 years? I actually thought of you a lot, of your goodness, of your feelings for me. Akala ko ay hindi kita gusto, pero hanggang ngayon, hindi ko namamalayan na hindi ko pa nakalimutan kita, sa loob-loob ko, gusto kita. Sigaw ni Yang Yang. Bumantong hininga si Little Fire, kung gusto mo ako, bakit mo ako tinanggihan sa simula pa lang, at napakawalang awa mo. Sinabi ni Yang Yang, Little Fire, tinanggihan kita noong una para sa iyong sariling kapakanan, dahil hindi ko nais na magpakasawa ka sa pag-ibig, kung hindi, sasaktan kita. Ng Unicorn King. So, nandoon pa rin ang kontribusyon mo dito. Ngumuso si Little Fire. Umiyak si Ocean, alam kong hindi mo ako mapapatawad, pero gusto ko pa ring sabihin na, sa totoo lang, mahal pa rin kita noon pa man. Mahal mo pa man ako o hindi, pero patuloy pa rin kitang mamahalin hanggang sa dulo ng mundo. Enough! Sigaw ni Little Fire. Oo, Little Fire? Nakalimutan mo na ba minsan, naging sweet tayo? Nakalimutan mo na ba na minsan mo akong minahal ng sobra? Umiiyak na sabi ni Ocean. 1946 hindi na nakapanood si Don at lumipad palabas. Asawa. Sino ka? Tumingin si Yang Yang kay Lance. Sabi ni Lance, Bitch, kapag naiinis ka na naman sa kapatid ko dito, babarilan kita hanggang mamatay. Agad na tumingin si Yang Yang kay Dao, Fire, nakikita mo ba, ininsulto niya ang babaeng gusto mo, wala ka bang ginagawa? Pinagalitan talaga ni Little Fire ang isang pangungusap, binaril ang kapatid mo, tulad ng kapatid mo, ang taong gusto ko ngayon ay anak ng pinuno ng angkan. Tiniis ni Little Fire ang galit sa Yang Yang, sa ngalan ng magkakilala, umalis ka kaagad, magpapanggap akong hindi ka dumating. Nadurog ang puso ni Yang Yang nang makitang ayaw na talaga sa kanya ni Little Fire, na para bang hindi niya matanggap ang ganoong katotohanan. Hindi, Little Flame? Huwag mo akong itaboy. Umiiyak si Yang Yang at tumakbo, niyakap si Little Fire mula sa likod. Hindi akalain ni Little Fire na yayakapin pa siya. Hayaan mo na. Oo, hindi kita bibitawan? Hindi kita bibitawan kahit mamatay ako, mahal kita, kahit patayin mo ako, mahal pa rin kita. Yang Yang looked like she was infatuated. If someone who did know the inside story, they would really be moved by her infatuation just by looking at this scene. Daw, bitawan mo ako, okay. Hindi kita bibitawan Fire, sabay na tayo, I swear mamahalin kita habang buhay at bibigyan kita ng maraming anak. Pipilitin mo ba talaga ako? Little Fire. Oo, Little Fire? I'm begging you? Okay. Will you trust me for once? I love you so much, I'd do anything for you. Sigaw ni Yang Yang at halos mapaluhod. Lance said, My mother, I've never seen such a bitch person in my life. Bitch, kahapon nanunood ka ng Unicorn King competition with your which one, today you came to hug and love him, I'm sure, which hindi man lang alam ng isa sa inyo na may mahal ka ng iba. Natarante si Yang Yang. Reka, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan, nakipaghiwalay na ako kay Yinming, kahit na magkasama kaming nanood ng laban kahapon, ngunit hindi ko iyon kagustuhan, siya pa rin ang nanggugulo sa akin at kailangang sumunod sa akin. Little Flame, hindi ka na ba naniniwala sa akin? Sabi ni Lance, Little Fire, tanungin mo lang siya kung virgin pa ba siya, kung natulog siya sa isang tao.
Nag-alinlangan si Little Fire at nagtanong, sinabi ito ng aking kuya, bilangin mo ako sa pagtatanong. Nagulat ang katawan ni Yang Yang, ay. Ilang beses itong hindi lumabas. Ngumisi si Little Fire. Natarante si Yang Yang at dumpensa, Little Fire, bagamat kami ni Yin Ming ay natulog ng magkasama, ngunit may isang beses lang, at pinilit niya ito sa akin. At, isang beses lang noong pinilit niya ako, iniisip pa rin kita sa isip ko, at naawa ako sa iyo noon. Aw! Hindi na nakayanan ni Lance at sumuka na siya. Sumigaw si Little Fire, bitawan mo ako. Oo, hindi ko bibitawan? Hindi ko bibitawan? Tamad ako sa buhay na ito, wow. Malakas na iyak ni Yang Yang, ang kanyang kamay ay nakahawak sa Little Fire na may death grip. Sinabi ni Lance, Little Fire, anong lumang damdamin ang nasa kanya pa rin. Malakas na itinulak ni Little Fire at pinaalis si Yang Yang, ngunit hindi masyadong malakas, pinatalbog lang siya. Little Flame, mahal na mahal kita, please give me another chance. Umupo si Yang Yang sa lupa at sumigaw. Sa kabilang bahagi ng burol, si Talia at ang iba pa ay nanunood din. Napabuntong hininga si Talia, kung alam ko lang kanina, bakit ko ginawa iyon? Sinabi ni Harleen, ay parinig mo na parang inabandona siya ni Little Fire. It's only because she was too insensitive in the first place. Sa sandaling ito, sa malayong kalangitan, isang babae ang lumipad. Hindi gaano. Dumating ang babae sa bahay na bato ng Little Fire. Ito ay walang iba kundi si Isabel. Nang makita si Isabel, nagulat si Yang Yang, ngunit si Isabel ay anak ng pinuno ng clan at isang prinsesa sa Kilin clan. Tumingin si Isabel kay Little Fire at nagtanong na may pag-aalalang mukha, sasagutin mo ba ako ngayon? Bakit hindi mo pa ako sinasagot? Ibig bang sabihin ay ayaw mo akong makasama? Isabel, ako. Munting apoy, ayoko makinig, anyway, ako Isabel, sa buong buhay ko, sundan kita, kahit ayaw mo, susundan kita hanggang sa dulo ng mundo. Tila hindi napansin ni Isabel si Yang Yang na bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, ang Yang Yang na nahulog sa disipulo ay mukhang nahihiya, sinabi niya lamang na siya ay tamad na manirahan sa Little Fire sa buhay na ito, ngunit hindi niya inaasahan na ang Kilin Clan Princess ay sasabihin din iyon ngayon. Siya ay nanirahan sa Little Fire sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tumawa si Lance, Prinsesa Isabel, bukod sa iyo, may iba pang gustong maging tamad sa Little Fire habang buhay o, paano mo gustong pumili si Little Fire ay mabuti? Sino? Si Isabel ay abala sa pagtatanong, nang makita niya ang karagatan ilang metro sa likod ng maliit na apoy. Ikaw ba yan? Ano ka? Tumingin si Ocean sa kawalan ng mga salita, ako. Sige. Wala akong pakialam kung sino ka, si Little Fire ang tao ko ngayon, at please umalis ka na. Masungit na sabi ni Isabel. Lumakad si Little Fire patungo kay Isabel, niyakap si Isabel sa kanyang mga bisig at malakas na sinabi, Isabel, mahal kita, magsasama ba tayo magpakailanman? Umiyak si Isabel at tumango, aha, payag ako. Tumingin si Lance kay Yang Yang sa lupa at sinabing, ano pa ang hinihintay mo, bakit hindi ka magmadali? Hindi pa ba sapat na nakakahiya iyon para sa iyo? Ikaw lang ang karapat-dapat na ikumpara sa Unicorn Princess. Nahiyang bumangon si Yang Yang, nagpakita rito ang prinsesa, hindi na siya naglakas loob na magsalita. Sa puntong ito, ang salita ay, dalhin ang iyong mga bonds sa iyo. Hindi kinuha ni Yang Yang ang steamed buns at mabilis na lumipad. Umakyat si Lance at kumagit ng steamed bun, not bad. Okay lang ang lasa, Little Fire, dahil hindi ka kumakain nito, hindi tayo magiging magalang, hahaha, hindi kita guguluhin. Dala ni Lance ang basket at lumipad sa kabilang burol, at ipinamahagi ang mga steamed bun na ito kay Talia at sa iba pa para makakain, hindi kumakain ng walang bayad. Sinabi ni Isabel, Little Fire, nakakatawa talaga ang kuya mo. Si Little Fire ay abala sa pagsasabing, Isabel, bawal mong husgahan ng ganyan ang kuya ko. Bakit? Dahil kuya ko siya. Nako, kahapon sabi ng tatay ko ang galing ng kuya mo, pero wala akong nakikitang kakaiba sa kanya sa puso ko, ikaw ang pinakadakila. Isabel, hindi mo pa nga kilala ang kuya ko. I don't care. In my heart anyway,
You're 10,000 times more powerful than your big brother Tego. Nakagat ni Isabel ang kanyang mga labi at sinabi. Si Little Fire ay walang magawa, hayaan siyang makita ang kapangyarihan ng kanyang kuya mamaya, sa ngayon ay hindi pa nakakabawi si Isabel mula sa eksena kung saan ang Little Fire ay naging pinakamalakas na Killing King, ang kanyang ulo ay puno pa rin ng eksena kung saan kinuha ni Little Fire ang kalahati ng kanyang lakas at natalo ang kanyang kuya Yan Leopard sa ilang segundo. Sa kabaligtaran, ngumiti si Talia at sinabi, nahanap na ni Little Fire ang perpektong babae. Yeah! Congratulations sa kanya. Lance, ngayong nakahanap na rin ng girlfriend si Little Fire, pwede na ba tayong umalis dito, 2 taon na tayong lahat sa Kilin Clan. Tumingin si Talia kay Lance. Syempre, wala nang gagawin dito. Halika, kumain ka ng steamed buns, overnight ang asong iyon, hindi naman masama. Sabi ni Lance. Kalimutan mo na lang, nakaraan na lahat, wala lang siyang mata, wag mo na rin siyang pag-alitan. Sina? Siya. Anyways, I admire that young chick. Hahaha. Nagtawanan ng lahat. 1947. Pagkatapos ng almusal, bumalik muna sina Little Fire at Isabel sa Kilin Palace para magpaalam sa mga magulang ni Isabel. Pagkatapos ng kaunting pag-aayos, umalis si Little Fire sa Kilin Clan kasama sina Isabel at Lance at ang iba pa. Si Lance at ang iba pa ay napakabagal na kumilos habang sila ay naglilinang at naglalakbay sa mga bundok. Sa panahong iyon, dumaan din sila sa teritoryo ng ilang karera, ngunit para maging ligtas, hindi pumasok si Lance at ang iba pa para istorbohin sila. Pagkalipas ng 1 taon, biglang sinabi ni Isabel, hindi lahat ay maaaring magpatuloy pasulong. Bakit? Sa unahan ay ang teritoryo ng Half-Immortal Clan. Sabi ni Lance, sabi ko bakit parang comfortable akong pumunta dito, komportable ang katawan ko, napakalakas ng aura ko, tsaka, may hint ng immortal na enerhiya sa aura, kaya ito ang teritoryo ng Half-Immortal Clan. Alam talaga nilang Half-Immortal Clan kung paano maghanap ng lugar, natatakot ako na ang buong Seven Seas, ang pinakamagandang lugar ay inookupahan nila. Oo. Ang Half-Immortal Clan ay ang pinakamalakas na lahi, lahat ng iba nating sagradong lahi ng hayop ay sumusunod sa Half-Immortal Clan. Ang harap ay teritoryo ng Half-Immortal Clan, hindi na tayo makakarating pa, tulad ng mga tagalabas na pumasok ng pribado. Sabi ni Lance, pero gusto ko talagang pumasok. Mas mabuting huwag ipagsapalaran ito. Sinabi ni Lance, Isabel, gaano karami ang alam mo tungkol sa Half-Immortal Clan? Ilang tao at ilang malakas na tao mayroon ang Half-Immortal Clan. Hindi ko alam ang tungkol dito, ngunit ang mga pangunahing kaalaman na alam ko, ang populasyon ng Half-Immortal na lahi ay humigit kumulang 1 milyon, na higit sa atin, ang mga karera ng banal na hayop. Kung tungkol sa, ang pinakamalakas, ang ranggo ng pinakamalakas na para-humans. Sa buong Seven Seas, ang nangungunang 10 ay pawang mga kalahating immortal na lahi. Sa madaling salita, mayroong higit sa 10 para-human ng Half-Immortal race. Oo, ang Half-Immortals ay malalakas, at kahit na lumipad ang ilan, may mga bagong tagumpay na darating muli, at ang bilang ng kanilang mga para-human ay halos hindi bababa sa 10. Kung tungkol sa malakas na 9 na yugto ng Tribulation, ay, narinig ko na kahit na ano, mayroong hindi bababa sa 4 na numero, o higit sa 1,000. Sa ibaba ng 8 yugto ng Tribulation, mas marami pa. Nagtanong si Talia, bakit napakarami sa kanila sa pinakamalakas na yugto ng Tribulation? Dahil sila ang Half-Immortal Clan, ipinanganak na may Half-Immortal na pangangatawan. Sinabi ni Lance, tama, ang Half-Immortal Clan ay medyo makapangyarihan din sa Immortal Realm. Nalaman ni Lance ang kanyang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Kung gayon mas mabuting huwag na tayong pumasok, paano kung hindi sinasadyang masaktan natin ang Half-Immortal Clan? Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang dumating mula sa likuran. May darating, dali, magtago ka. Sigaw ni Talia. Akala nila ito ang Half-Immortal Clan, para hindi magdulot ng anumang komplikasyon, nagtago muna sila sa gilid ng kalsada, hindi nagtagal, dumating ang isang grupo ng mga tao mula sa likuran. Nang tingnan ni Lance, hindi sila mula sa Half-Immortal Clan.
Hindi sila mula sa Half-Immortal Clan, sila ay mula sa Heavenly Goat Clan. Mayroong kabuuang 8 tao sa grupong ito ng mga tao mula sa Heavenly Ship Clan, kabilang sa kanila, ang pinakamalakas ay talagang isang quasi-immortal, at ang natitirang 7, ang pinakamahina ay nasa ika-8 yugto ng Tribulation. Kakaiba, ano ang ginagawa ng mga tao ng Heavenly Ship Clan dito? At sa lahat ng para-human dito, natatakot ako na ang natitirang iilan ay mas malakas. Hindi ba sila natatakot na ang Half-Immortals ay mabalisa? O kaya naman ay ang mga para-human ng Goat Clan ay napakalakas kaya nang ahas silang makipagtalo sa Half-Immortals? Sabi ni Lance. Sino ang nagsasalita? Sa sandaling iyon, ang inaasahang immortal ng Heavenly Goat Clan ay tumigil upang sabihin na sa katunayan ay natuklasan na niya ito, ngunit naisip niya na ito ay isang half-immortal, kaya hindi siya nagsalita. Agad na lumabas si Lance. Ang magiging immortal ng Heavenly Goat Clan ay nagtanong, ikaw. Ang half-immortals ba? Sabi ni Lance, who cares who I am, anong ginagawa mo dito? Lumabas din si Little Fire at ang iba pa. Old Ancestor? Hindi sila mula sa Half-Immortal Clan, tingnan mo, mayroon pang ang Kilin Clan, Dragon Clan, at ang basurang tao mula sa Extreme South Continent sa kanila. Ang magiging immortal ng Heavenly Ship Clan ay tumingin kay Lance at sinabing, kaya ikaw ay mula sa Extreme South Continent, at ang mga tao mula sa Extreme South Continent ay naglakas loob na pumunta sa ganoong lugar. Ang isa pang malakas na lalaki ng Heavenly Ship Clan ay nagsabi, siguro na ang katanyagan ng Half-Immortal Princess ay kumalat na sa Extreme South Continent, at maging ang mga tao ng Extreme South Continent ay naglakas loob na makipagsapalaran dito upang mag-obserba. Sa pagkakataong ito, ang Half-Immortal Clan ang nag-imbite sa lahat ng lahi na pumunta, hindi kita ipapahiya, Terena. Pagkatapos sabihin iyon, hindi pinansin ng isang grupo ng mga tao mula sa Heavenly Ship Clan si Lance at ang iba pa at dumiretso sa teritoryo ng Half-Immortal Clan. Sabi ni Little Fire, Brother Lance, ano ang ibig nilang sabihin, malayo ang kagandahan ng Half-Immortal Clan Princess. Sinabi ni Lance, Terena, pumasok na tayo. Sinabi lang ng basurahan ng Heavenly Goat na sa pagkakataong ito ay inimbitahan ng Half-Immortal Clan ang lahat ng lahi na pumunta, hindi ko alam kung para saan, dahil hindi nila partikular na tinukoy na ang mga tao ng ang Extreme South Continent ay hindi pinayagang pumunta, ibig sabihin makakarating din tayo. Bueno, pasok ka? Hindi ko inaasahan na darating tayo sa tamang oras para tumakbo sa Half-Immortal Clan sa gitna ng isang bagay. Si Lance at ang iba pa, ay sumunod sa Heavenly Ship Clan sa harapan nila at pumasok sa loob ng teritoryo ng Half-Immortal Clan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang napakalaking lungsod ng Half-Immortal Clan. Ang lungsod na ito, na mukhang katulad ng isang malaking lungsod ng tao, ay mayroong higit sa 1,000,000 tao sa loob nito. Sa daan, may mga palatandaan, si Lance at iba pang mga tagalabas ay kailangang sumulong ayon sa mga palatandaan, at hindi na makapunta saan man, kung hindi, sila ay magdusa sa mga kahihinatnan. Hindi nagtagal, sinundan ni Lance ang Heavenly Ship Clan sa pasukan ng isang malaking manor malapit sa palasyo ng Half-Immortal Clan. Nandito ba kayo para sumali sa sword trial competition ng ating prinsesa? Sa pangunahing pasukan, isang matandang lalaki sa ika-9 na yugto ng Tribulation ang nagtanong sa mga para-human ng Heavenly Ship Clan, ang kanyang tono ay hindi magalang, isang kapigatian sa ika-9 na yugto. Ngunit wala man lang siyang magalang na tono sa mga para-human ng Heavenly Ship Clan, na nagpapakita ng pagmamalaki ng Half-Immortal Clan. Oo, madaling makapunta at makasali sa sword trial competition ng Half-Immortal Clan Princess. Maaari bang magtanong, sino sa inyo ang sasali? Siyempre ito ang pinakanamumukod-tanging henyo ng ating Heavenly Ship Clan. Nag-walkout ang isang mukhang bata pang ika-8 stage na lalaki ng Heavenly Goat Clan. Ikaw ang pumapasok. Eksakto, umaasa akong makapasa sa sword testing competition ng Half-Immortal Clan Princess. Sige, pumasok muna kayo. May kukuha sa inyo para sa pagsubok pagkatapos, at basta't matugunan ninyo ang mga kinakailangan, lahat kayo ay makakasali kasama ang mga henyo ng ating Half-Immortal Clan. Oo. Ang Heavenly Goat Clan ay pumasok sa manor, at pinasok sila ng isang Half-Immortal Clan servant. Agad na umakyat si Lance at ang iba pa.
Kumunat ang noo ng matandang iyon ng half-immortal clan, saang lahi kayo nanggaling? Bakit ito ay eksaktong katulad ng ating half-immortal clan leader? Ngumiti si Lance, tao tayo mula sa extreme south continent. Ano? Nagulat ang matandang iyon at abala sa pagsigaw, may itaboy ka. Sinabi ni Lance, palayasin sila. Hindi ko alam kung bakit tayo itinataboy. How dare people from the extreme south continent pumunta sa isang lugar na kasing sagrado ng ating half-immortal clan, ito ba ang lugar na pinanggalingan mo? Damn, madumi ang hangin sa iyo, kaya umalis ka na dito. 1948. Sinabi ni Lance, paano namin nadungisan ang iyong hangin? Hindi niyo nga kilala ang sarili niyo, sa loob ng milyon-milyong taon, sinong lahi ang hindi nakakaalam na ang mga tao sa extreme south continent ay walang pinagkaiba sa mga ipis sa ilalim ng lupa, puno ng dumi. Galit na galit si Little Fire, hoy, kayo ang nag-imbite sa lahat ng lahi na pumunta, at ngayon hindi mo man lang kami papasukin, masyado kang ganyan. Hindi ka namin inimbitahan, sabi lang namin, lahat ng lahi. Hindi ba tayong mga tao ng extreme south continent ay binibilang bilang isang lahi? Sigurado ka bang magagawa mo ang desisyon na sipain kami? Ito. Nag-alinlangan ang matandang iyon at sinabing, okay, kasalanan lang namin na hindi namin akalain na darating din kayo, kung hindi, siguradong nagdagdag kami ng bracket noong una naming inilabas ang balita, maliban sa mga tao ng extreme south continent. Ngayon ay pagkakamali natin, kaya aminin na lang natin. Ayos lang na pumunta kayo at sumali, pero hindi kayo dapat payagang umalis, kung hindi, matatapos na kayong lahat sa Jinan continent. Mayabang na sabi ng matandang nagbabantay sa gate. Sinabi ni Talia, Lance, bakit hindi na lang tayo umalis, bakit dilaan ang ating mga mukha at pumasok? Matatag na sinabi ni Lance, hindi, lalo silang minamaliit sa amin, mas kailangan kong pumasok, nagkataon na lahat ng lahi ay may mga taong darating, gusto kong ipakita sa kanila sa harap ng lahat ng lahi kung gaano ako kalakas. Ako bilang isang tao sa extreme south continent. Dirdiretsong naglakad si Lance papasok sa mansyon, hindi napigilan ng matandang lalaking iyon na nagbabantay sa gate, ngumusol lang siya sa gilid ng kanyang bibig, ikaw lang, anong pala ka sa balon, sa pagkakataong ito ay pagkakamali natin, gagawin ko. Hayaan kayong makilahok minsan, para matuto pa kayo. Naglakad si Talia at ang iba pa sa loob ng manor na may naiinis na tingin sa mukha ng matandang iyon. Pagpasok pa lang nila ay may dumating na ibang lahi, sinundan ng lahi na iyon, na namatay sa katatawa nang marinig nilang pati ang mga tao mula sa extreme south continent ay dumating. Matapos makapasok sa mansyon, isa sa mga katulong ng half-immortal clan, ang humantong sa kanila sa isang bulwagan. Ang bulwagan na ito ay may mga pintuan sa bawat direksyon sa timog silangan at hilagang kanluran, na nagdaragdag ng hanggang sa kabuuang higit sa 10 pinto. Sinabi ng lingkod ng half-immortal clan na iyon, ito ang bulwagan, sa likod ng bawat pinto ay isang suite, at ang mga bisita mula sa bawat lahi mo ay maaaring pumili ng suite. Maliban sa mga napili na, maaari mong piliin silang lahat. Sinabi ni Lance, pipili natin ito. Itinuro ni Lance ang isa sa mga pinto. Ang kalahating walang kamatayang lingkod ay nagsabi, kung gayon, pumasok ka, mananatili kayong lahat sa suite na ito sa mga susunod na araw, at hindi kayo pinapayagang pumunta saan man maliban sa bulwagan. Hanggang sa ipaalam sa inyo ng aming mga tao na maaari kayong pumunta sa paligsahan sa pagsubok ng espada. Kumunat ang noo ni Lance, dapat ba tayong manatili sa kwarto lang? Oo, at kung hindi mo tatanggapin, maaari ka nang umalis. Okay, tanggap ko. Ang sabi ng alipin, syempre, 3 beses sa isang araw ang ipapadala sa inyo, ngunit kayong lahat ng mga lahi na nakatira dito ay maaari lamang kumain ng magkasama sa bulwagan na ito, hindi kayo maaaring magdala ng pagkain sa inyong mga silid, ito ay mabaho sa ating bisita. Mga silid. Grass, air again. Naramdaman ni Lance, paanong inimbitahan ng half-immortal clan ang lahat ng karera na lumahok sa sword trials, na tila nakaluhod sila. Sige, pwede ka nang pumasok sa mga kwarto mo, lahat ng bisitang nananatili dito ay bawal makipag-away sa ibang lahi. Pagkasabi noon ay umalis na ang katulong na iyon.
Sa sandaling umalis ang katulong na iyon, isang lalaki ang lumabas sa pintuan ng isa sa mga silid at tumawa, "Yo, nandito rin ang mga tao mula sa Extreme South Continent." Tumingin si Lance. Ito ay ang Zayezi clan. Ngumuso si Lance, naghahanap ng away. "Anong sabi mo? Sabihin mo na naman." Itinuro ng lalaki mula sa Zayezi clan si Lance at galit na galit. Sa orihinal, ang mga tao ng Zayezi clan ay nangungutya lamang, ngunit hindi nila naisip na ang tono ni Lance ay napakasungit, at ang Zayezi clan ay naisip na ang mga mapagkumbabang tao ng Extreme South Continent ay madaling mabuli. Malakas na sinabi ni Lance, naghahanap ng away. "Grasyo." Ang mga lalaki ng Zayezi clan ay sumugod at sinubukang hampasin si Lance. Sa sandaling iyon, may ilang tao pang lumabas sa harap ng silid kung saan nakatira ang mga lalaki ng Zayezi clan, at ang isa sa kanila, isang matandang lalaki, ay sumigaw, "Jin, huwag kang pabigla-bigla, ito ang lugar ng Half-Immortal Clan, kung gagawa ka ng gulo, hindi kita mapoprotektahan." Ang lalaking sumugod sa harapan ni Lance ay huminto at galit na tumingin sa kanya. Jin, hindi ka pa bababalik." Sabi ng lalaking tinatawag na Jin, "Old ancestor, he, a human from the Extreme South Continent, is disrespectful to me." Parang naagrabyado pa. Sinabi ni Lance, "Iginagalang ko ang iyong ina, gusto mo bang ipadala sa akin ang iyong ina upang igalang siya?" Ikaw, ang lalaking Zayezi clan na tinawag na Jin ay saysabog na sa galit. "Ancestor, naririnig mo ba ako? Sinumpa niya ang aking ina, lagot ako sa kanya. Akane, bumalik ka dito." Lumapit ang dalawang Zayezi clan na lalaki at hinayla si Jin pabalik. Si Lance ay nakatayo sa pasukan ng silid na may malamig na nguso at sinabing mapanghamon, "Duwag, akala." Si Lance ay nakatayo sa pasukan ng silid na may malamig na nguso at sinabing mapanghamon, "Duwag, akala mo ay talagang naglakas loob na gawin ito, ngunit sa lumalabas, hindi ka nang ahas." Matandang ninuno. Tingnan mo, may utang talaga siyang pambubugbog, isang basurang tao, bakit siya maglalakas loob na magsalita sa akin ng ganyan? Umuungol sa galit ang Jin na iyon. Sinabi ng ninuno na iyon ng Zayezi clan kay Lance, "Anak, kung hindi ito ang Half-Immortal Clan, namatay ka na ng 100 beses." Tumawa si Lance at sinabing, "Talaga? Bata, kayong mga tao ng Extreme South Continent ay hindi karapat-dapat na nasa iisang bubong na tulad natin, aapela ako sa Half-Immortal Clan at hihilingin na palabesin ka." Si Lance ay umubo ng 2 beses, pagkatapos ay nagpupohe at dumura sa bulwagan, na mukhang hindi siya kwalipikado. Sinabi ni Lance, "Oo, kaming mga tao ng Extreme South Continent ay may ganitong katangian, dumura sa lahat ng dako, kailangan mong masanay ka sa susunod na mga araw." Ikaw. Ang mga ninuno ng Zayezi clan ay halos patay na galit. Pumasok si Lance sa kanilang silid, at si Talia ay abala sa pagsasara ng pinto ng silid. Sinabi ni Talia, "Lance, bakit mo sila pinupukaw nanggugulo ng walang dahilan?" Nanlumo si Lance, "Sila ang nag-provoke sa akin, hindi mo nakita na tinawag lang ang Jin, sarcastic tone, ay day, at sinabing hindi ko siya nirerespeto, ay po. Mula ngayon huwag kayong magalang, sa mga bulwagan, umiihi at dumura kung saan-saan, sinasabi nila na tayo ay isang hamak na lahi, kaya't kainisan natin sila ng maayos. Umiihi at dumura kung saan-saan, wala akong imak sa iyo." Galit si Harleen, gayunpaman, ngayon lang si Lance sa bulwagan, sa harap ng Zayezi clan ay isang dumura na tingin, talagang masarap na pakiramdam, sigurado ako. Ang Zayezi clan sa mga galit hanggang mamatay. Sinabi ni Talia, "Huwag mo silang guluhin, ang aso ay tumatalon pa rin sa pader ng nagmamadali." Wala silang lakas ng loob na gumawa ng anuman dito. Ang matandang iyon ngayon, ang ninuno ng Zayezi clan, isang mala-immortal, ay hindi man lang nangangahas na gumawa ng anuman sa harap ng aking pagmamataas. Sila ay sa takot na labagin ang mga alituntunin ng Half-Immortal Clan, kaya lang nilang magtiis. 1949. Sige, ayusin natin ang kwarto. Tiningnan ni Lance ang kwartong tinutuluyan nila, halos 100 square feet ito, napakaliit nito, at hindi man lang ito nakahiwalay sa loob ng kwarto, isa lang itong buong piraso. Damn it!
Ang half-immortal clan ay talagang nambubuli ng mga tao, gumagawa ng ganoong kaliit na sirang bahay para mag-entertain ng mga bisita. Nagmura si Lance, imposible para sa half-immortal clan na walang mas malaking bahay, basta ayusin mo ang isang lugar na ganito kaliit. At kailangang magbahagi ng bulwagan sa ibang mga lahi. Little Fire daw. May mga iba pang karera na hindi dumating pagkatapos nito, kapag dumating ang iba pang mga karera, ang lugar na ito ay mas masikip. Sa oras na iyon, lalo tayong hahamakin, at ang ibang mga lahi, maliban sa mga dragon, kilin, at vajra, ay lahat ay magmamaliit sa atin. Sabi ni Lucy. Sinabi ni Lance, mas mababa ang tingin sa amin kung gusto mo, sa pagkakataong ito ay tama lang, kasunod ng pagkakataong ito, hahayaan kong makita ng mga lahi na iyon ang aking kapangyarihan, at higit pa, ang prinsesa ng kalahating immortal na lahi. Inimbitahan niya ang lahat na pumunta at lumahok sa kanyang sword trial competition, natatakot ako na ang prinsesa ay masyadong malakas, ako, si Lance, ay wala nang magagawa, dalubhasa ako sa bullishness. Cheer up, Kuya Lance, oras na para tingnan muli ng ibang lahi ang mga tao. Oo, sige, marami tayo. Mag-impake muna tayo. Hatiin natin ang silid na ito sa 4 na espasyo, isang silid para sa Little Flame at Isabel, isang silid para sa Purple Hitomi at May, isang silid para sa asawa ng aking guro, at ang iba sa inyo, lahat ay nasa isang silid na gaya ko. Ayoko. Si Rosen ay abala. Sinabi ni Lance, limitado ang mga kondisyon, huwag masyadong humiling, mamuhay muna ng ganito, lahat ay medyo nagdadalamati. Mukhang seryoso si Lance, ngunit alam ni Talia at ng iba pa na talagang hindi ito kung ano. Iniisip niya sa loob. Sa mga susunod na araw, maraming babae ang kailangang tumira kasama si Lance ng paisa-isa, kaya natatakot ako na baka may mga alitan. Gamit ang kanyang kamay, ginamit ni Lance ang hangganan upang hatiin ang buong silid sa 4 na maliliit na silid. Siyempre, isa sa mga ito ang pinakamalaki, na kumukuha ng halos kalahati ng silid, ang Little Fire at Isabel ay umabot ng higit sa 10 square feet, pati na sina Z Hitomi at Amei, at Sina, na natulog mag-isa, ay kinuha ang pinakamaliit. Sa ganitong paraan, ang orihinal na silid na mahigit 100 metro kwadrado ay hinati ni Lance sa 4 na silid na may hangganan. Ang mga hangganan ay mas malakas at mas soundproof kaysa sa anupaman. Tumawa si Lance, Little Fire, Purple Pupil, pwede kang sumigaw hanggat gusto mo sa gabi o kung ano paman, huwag kang mag-alala, napaka-soundproof ng boundary ko, hahaha. Parehong namula sina Isabel at Amei. Pumihit si Talia sa baywang ni Lance at sinabing, pwede bang maging mas seryoso ka? Hahaha, huwag kang mag-alala, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging seryoso. Sabi ni Lance. Tahimik na tumitig si Talia at agad na pumasok sa pinakamalaking boundary room para puntahan. Dahil nabawi ni Lance ang kanyang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, kailangang sabihin na ang kanyang pagkatao ay talagang naapektuhan, dati, parang mas seryoso siya, ngunit ngayon ay hindi na siya seryoso. Sa sandaling ito, sa labas ng bulwagan. Ilang tao mula sa Zayezi clan ay nakatayo pa rin sa bulwagan, at lahat sila ay nakatingin sa pintuan ng silid ni Lance nang may pagkagalit. Gusto ko talagang sipin ang pinto ng kwarto nila, sumugod at mahuli ang anak ng asong iyon ngayon at bugbugin siya. Sabi ng isa sa mga lalaki mula sa Zayezi clan. Huwag kang mag-alala, kapag natapos na ang sword trial competition at umalis na tayo sa teritoryo ng half-immortal clan, hindi ko na siya pakakawalan. Sabi ng lalaking Zayezi clan na tinatawag na agent sa nakapikit na mga ngipin. Sa sandaling iyon, isa pang lahi ang dumating, at mahigit 10 tao ang dumating. Ang half-immortal race servant na nagdala sa kanila ay nagsabi, lahat, maaari kang pumili mula sa mga ekstrang silid dito. Ang bulwagan na ito ay pampubliko, bago magsimula ang kompetisyon sa pagsubok ng espada, maaari ka lamang manatili sa iyong silid o sa bulwagan, maaari kang, go anywhere else. Sabi ng half-immortal clan servant na iyon sa bagong grupo ng mga tao. Makalipas ang ilang oras, tumayo si Lance. Bumangon, nagunat ng likod, tumingin sa dilag na nakahiga sa sahig, at ngumiti, hihihi. Isinuot ni Lance ang kanyang damit at dirdiretsong lumabas ng silid.
Nagkataon na maraming lalaki mula sa Zayezi clan ang kumakain ng hapunan sa isang mesa sa bulwagan. Basura. Ang isa sa mga lalaki mula sa Zayezi clan ay tumingin kay Lance at pinagalitan siya. Nagliyab si Lance at agad na naglakad papunta sa sulok ng bulwagan. Wow! Sabay ihi ni Lance sa sulok. Damn! Sabay-sabay na sigaw ng angkan ng Zayezi na kumakain. Sa sahig, isang mahabang linya ng ihi ang dumaloy sa gitna ng bulwagan. Matapos tumae si Lance, wala siyang sinabi at bumalik sa kanyang silid. Sa bulwagan, ang ilang miyembro ng Zayezi clan na kumakain ng hapunan ay mga hanggal, kaya sino ang makakain nito? Ancestor, tingnan mo? Ang kalidad ng mga tao sa Extreme South Continent, masyadong masama, sila ay talagang umihi at dumumi kung saan-saan. Yung mga humble na nilalang na parang ipis, ganyan talaga, this time coming to participate in the sword trial competition, living in the same place as them, it's really our doom, it's just that we can't fight, otherwise, gusto ko talaga siyang kurutin. Ano ngayon, may puddle ng umihi sa sahig ng hall. Pupunta ako at payuhan ang half-immortal clan, huwag kayong tatakbo. Pagkasabi nyon, lumabas ng bulwagan ang matandang ninuno na iyon. Sa kwarto, ngumiti si Lance hihihi, ano ba, kasuklam-suklam sila, bagamat totoo na walang kalidad si Lance na umihi sa bulwagan, ngunit napilitan si Lance, na hinayaan silang sabihin na ang mga tao ng Extreme South Continent ay parang ipis, dahil lahat sila ay parang ipis, natural na kailangan nilang maging parang ipis para maging kasuklam-suklam. Lance, anong ginawa mo? Nakangiti. Lumabas si Talia ng kwarto at nakita si Lance na tumatawa. Nag-walkout lang ako, gusto kong maghanap ng tubig na maiinom, pero hindi ko namalayan na naghahapunan na pala ang Zayezi clan, at wala akong nagawa, kaya parang naiinis na lang sila at tinawag akong basura. I got nagpaputok at dumiretso sa kanto at umihi. Ah, bastos ka talaga. Nagulat si Talia. Kalokohan, syempre hilahin talaga, hindi ako nagbibiro. Public place ang hall ah. Whatever, I'll pull a bubble if any race curse one more time, hahaha. Nakakatawa si Lance nang siya mismo ang mag-isip. Sinabi ni Lance, gagawin ko lang ang ganitong bagay, ayaw ninyong umihi sa labas, magiging berde ako kapag nakita ako ng mga tao. Nerve. Tumitig si Talia. Ang ninuno na iyon ng Zayezi clan, ay dumating sa pasukan ng manor. Hello guys, may problema akong sasagutin. Ang matandang lalaki sa pintuan na nasa ika-9 na yugto ng tribulation ay nagsabi, Old Ancestor Zayezi, bagamat isa kang para-human, kailangan mo pa ring sumunod sa aming mga alituntunin at hindi pinapayagang maglakad-lakad, bakit ka umalis sa lugar na iyon? Tinukoy natin. Mayroon akong problemang sasagutin, maaari mo bang ilipat ang mga tao ng Extreme South Continent sa lugar ng pagiging? Bakit ang shift? Ginagawa nyo ito nang walang respeto sa amin, napaka-low-end ng mga tao sa Extreme South Continent, hinahayaan nyo silang pumunta kahit nandito sila, at hinahayaan nyo pa rin silang tumira sa amin, alam nyo ba na ang mga tao ng ang Extreme South Continent ay napakababa ng kalidad, sila ay umiihi at dumudumi kung saan-saan, at ngayon ang bulwagan ay amoy ihi kapag pumasok ka, at ngayon lang ang taong iyon mula sa Extreme South Continent ay umihi sa bulwagan kung saan-saan. Isusumbong ko ang problema mo sa superiors ko, kaya umuwi ka na. Bilisan mo at ilayo mo sila ah. Gama ng loob ni Elder Zayezi, pinapatay siya nito na muling manirahan kasama ang mga basurang tao sa Extreme South Continent. 1950. Makalipas ang isang araw, halos lahat ng karera ay dumating na sa Half-Immortals. Kasama si Lance at ang iba pa, kabuoang 10 lahi ang naninirahan sa iisang bubong, na ang bawat lahi ay nag-aayos ng isang malaking silid at nakikibahagi sa isang bulwagan. Nang dumating ang iba pang mga lahi at nalaman na dumating na rin ang mga tao mula sa Extreme South Continent, ang mga lahi na iyon na hindi pa nakakaintindi kay Lance ay nagprotesta, na hiniling sa half-immortal race na ilipat ang mga tao mula sa Extreme South Continent palayo, na parang nakatira kasama ibinaba ng mga tao mula sa Extreme South Continent ang kanilang katayuan.
Gayunpaman, ang kanilang mga apela ay walang silbi, ang Half-Immortal Clan ay tumanggi na ilipat ang mga tao ng Extreme South Continent palayo. Gayunpaman, upang ipakita ang paggalang, ang Half-Immortal Clan ay pinahintulutan ang malalakas na para-human ng ibang mga lahi na lumipat sa isang mas magandang lugar upang manirahan. Sa makatuwid, ang lugar kung saan nakatira si Lance at ang iba pa ay hindi na puno ng mga para-human. Bakit tumanggi ang Half-Immortal Clan na ayusin ang basura mula sa Extreme South Continent patungo sa ibang lugar? Ayokong mamuhay kasama ang basura. Galit na sigaw ng isang malakas na lalaki ng hindi kilalang lahi matapos makuha ang pagtanggi ng Half-Immortal Clan. Sa sandaling ito, si Lance at ang iba ay naglilinang sa kanilang sariling silid. Sabi ni Little Fire, Brother Lance, mukhang nag-apply ang ibang lahi sa Half-Immortal Clan para ayusin tayo, pero tumanggi ang Half-Immortal Clan. Ngumuso si Lance, itong mga tanga, umalis ka at sirain mo sila. Kuya Lance, bawal ang hands-on dito. Wala akong sinabing gagawin ko, lalabas lang ako para umihi. Sabi ni Lance at binuksan ang pinto. Hindi alam ni Lance na ilang mga para-human ng ibang lahi ang inayos upang manirahan sa ibang lugar, wala ng mga para-human dito, at ang pinakamalakas ay nasa ika-9 na yugto lamang ng kapigatian. Naglakad si Lance papunta sa bulwagan, at biglang, 7 o 8 lahi ng mga tao sa bulwagan ang tumingin kay Lance. Ang isa sa mga lalaki mula sa isa sa mga lahi ay sumigaw, mga hamak na insekto ng Extreme South Continent, hindi ka pa rin makakaalis dito. Idiot! Nagmura si Lance, saka naglakad papunta sa sulok. Wow! Umihi ulit si Lance. Isang mahabang pila ng ihi ang naiwan sa sahig sa gitna ng bulwagan. Isang lalaki mula sa Zayezi Clan ang nagsabi, nakita mo lahat, hindi ka naniwala sa akin noong sinabi kong ang mga tao sa Extreme South Continent ay umihi at dumudumi kung saan-saan, ngunit ngayon naniniwala ka na sa akin. Ang iba pang mga lahi ay tumingin kay Lance na may hinanakit na mga mata. Matapos umihi si Lance, nagpatuloy ang Little Fire, naglalakad sa parehong sulok at lumangoy din. Sa bulwagan, ang lahat ng iba pang ilang lahi, ay natigilan, pakiramdam nila ay pumasok sila sa kulungan ng baboy at tumira kasama ang mga baboy. Ngumiti si Lance sa iba pang mga karera sa bulwagan at sinabi, paumanhin, guys, sa ating Extreme South Continent, lahat ng tao ay ganito, tumatay kung saan-saan, kaya sanay na ako. Siya nga pala, pwede ba kayong lumingon Gusto ko pa mag-take ng shit na shit. Anong sabi mo? Galit ang bulwagan na puno ng mga tao. Maliban sa mga mula sa Dragon Race, sa Vajra Race, at sa Kilin Race, ang mga tao mula sa 3 lahi na ito ay lubos na naguguluhan. Hindi ganoong tao ang antas ng kabihasnan ni Lance ay kasing husay man lamang ng kanilang lahi ng banal na hayop bakit ngayon si Lance ay umiihi at tumatae saan man sa sala. Tumawa si Lance, at sa kabilang sulok, casual siyang gumuhit ng hangganan, at pagkatapos, ginamit ni Lance ang hangganan bilang banyo. Sa bulwagan, nagngangalit ang malalakas na lalaki ng mga lahi na iyon. Lahat? Ito ay matatagalan? Ngunit ngayong dumating na ito, hahayaan ba natin ang mga patakaran ng Half-Immortal Clan na magbigkis sa atin at hayaan silang tumae at umihi dito? Oo, hindi na natin kakayanin. Guys, sabay-sabay nating itapon itong mga mababang antas na tao mula sa Extreme South Continent, mga mababang antas na nilalang sila at hindi karapat-dapat na tumira sa atin. Itapon sila, itapon sila. Sa bulwagan, ang mga tao ng mga lahi na iyon ay sumigaw sa kanilang mga braso. Gayunpaman, pagkatapos ng 12 beses na sumigaw, lahat sila ay sumigaw lamang at walang nagawa. Hinintay ng lahat na kumilos ang iba pang mga lahi, para makaiwas sila rito kung sakaling habulin sila ng Half-Immortals. Matapos sumigaw ng 12 beses, ang mga tao ng mga lahi na iyon ay nakaramdam ng kahihiyan, at sila ay nagmura sa kanilang sarili, lahat sila ay nagsasalita lamang at hindi gumagalaw. Sa loob ng boundary sa sulok, si Little Fire at si Lance ay nakasquat doon, si Little Fire hihihi tumawa, Kuya Lance, nakakatawa sila, galit na galit silang nagsasalita, pero walang ginagawa. Itong lahi ng tinatawag na mga banal na hayop, tinatawag na mga nilalang na mas mataas kaysa sa ating mga tao, ay sakam at takot sa kamatayan. Minister, are we really shitting ourselves here?
Tanong ni Little Fire, ngayon ay nakasquat lang sila at hindi talaga naghahatak, gumagawa ng palabas para magalit ang mga karerang iyon. Sinabi ni Lance, ngayong nag-squatting na tayo sa boundary, iniisip nilang lahat na humihila tayo, at kung hindi, iisipin ba nilang duwag tayo at gumagawa lang ng palabas para sa kanila. Pero kung talagang hihilahin mo, mabaho itong bulwagan. Sabi ni Little Fire, openly, talagang hilahin ito. Kan, hilahin mo talaga, pero wala akong pagnanasa. Ang sabi ni Little Fire, Minister, truth be told, I happen to have the desire, I can't hold it in any longer, if you don't pull, you might as well leave the boundary first, save the smell to you. Speechless, tapos hilahin mo. Agad na umalis si Lance sa boundary, si Little Fire ay nagpatuloy na mag-squat sa boundary ng mag-isa, ang boundary na itinakda ni Lance sa sulok ay kasing laki ng toilet. Matapos lumabas si Lance sa hangganan, sa bulwagan, ang mga tao sa lahat ng lahi, daan-daang pares ng mga mata ang tumingin kay Lance. Ngumiti si Lance at sinabing, "Excuse me, everyone." Pagkatapos sabihin iyon, sinadya ni Lance na itinaas ang kanyang baywang ng pantalon, pagkatapos ay tumalikod at pumasok sa kanilang silid. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas din si Reke sa hangganan, at nagmamadaling pumasok si Reke sa silid. Sa sandaling iyon, kinansela ni Lance ang hangganang iyon. Isang mabahong amoy ang lumabas at napuno ang buong bulwagan. Ma'am! Sa bulwagan, daan-daang tao ang nag-agawan upang takpan ang kanilang mga ilong, sila ay galit, at sa huli, kailangan nilang bumalik sa kanilang mga silid dahil ito ay napakabaho. Hahaha! Sa kwarto ni Lance sila ay naroon, tumawa ng malakas sina Lance at Little Fire. Sinabi ni Talia, hindi mo talaga hinayla iyon sa bulwagan, hindi ba? Libong taon, gusto mong malaman lumabas ka lang at tumingin sa paligid. Binuksan ni Talia ang pinto sa silid, at isang baho mula sa bulwagan ang pumasok. Well, mabaho. Mabilis na isinara ni Talia ang pinto at ginamit ang hangganan para selyuhan ang pinto ng kwarto. Kayong mga lalaki, kayo talaga. Galit na galit si Talia, naisip niya na kahit na si Lance ay sadyang magagalit sa mga karerang iyon, maaari niyang ihilang, ngunit hindi niya inaasahan na talagang hihilahin niya ito sa loob. Bulwagan. Hahaha. Tumawa si Lance. Sister-in-law? Actually, hindi si Lance ang humila, ako. Oh,